Virgo, tignan po natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayong March 2024. So, bago po yan, meron ako ditong black candle para sa mga blockages. All aspect ng life ninyo, kung saan man kayo may blockages, malilift na po yan ngayong March 2024. So, receive nyo lamang po yung blessings natin na ito, okay? So, tapusin ninyo yung video para mas full yung makuha ninyo na benefits dito sa ating dito sa ating wishing candle. Yan. Mamaya pa kayo mag-wish, okay? So, sindihan muna natin. Okay. At hayaan lang natin yan dito. Ayan po. Mas maganda kung nakikita ninyo. Yan. So, umpisa na po natin. Pero bago yan, kung hindi pa kayo subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and pa-like na din po ng ating video. At sa mga nais naman po mag-avail ng ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita nyo po yung link sa, Evil Eye Amulet. Makikita nyo po yung link sa description box below. So, Evil Eye Amulet lang po yung mayroon tayo ngayon. So, message na po kayo if interested po kayo. Okay, tignan natin kung ano ba yung energy for today. Okay, para sa'yo. So, pasensya na po kayo is, parang mabagal, no? Yung ating monthly. Inuunti-unti ko kasi siya talaga. Hindi ko kasi siya kayang biglain dahil magiging sabaw yung makikita ko dito sa reading natin. Kaya, konti-konti lang talaga. Parang isa or dalawa lang na monthly reading yung ginagawa ko sa isang araw. Ayan, para ba pa din, alam mo yun, makabuluhan pa rin yung mga nasasabi natin dito at mga napipick up natin na energy. So, tama na yan, daldal natin. Your hard work is paying off. Ayan po, so ngayong month na to, puro harvest kayo, Virgo. Ayan po. So, pwede rin yung iba sa inyo, yung moon ninyo is in Capricorn. Okay? So, wala pa tayong video for Capricorn kasi siguro pagkatas ng video natin na to. Or, I don't know, kung tomorrow ko pa siya magagawa. But, ayan nga po, sobrang sipag nyo din talaga ngayong month na ito. Ang dami nyo pong mga maa-unlock na mga goals ngayong month. So, magtiwala lang po kayo sa sarili ninyo. Pwedeng may mga challenges kayo na pagdaraanan, pero kayang-kaya nyo po yan. Tingnan natin saan ka ba dapat maging aware ngayong month na ito. Okay? Saan ka dapat maging aware? Check natin. Okay, saan ka dapat maging aware? Virgo. So, 9 of Swords. Tingnan mo yung sleeping pattern mo. Yung iba sa inyo, nababalisa kayo. Hindi ko alam kung may gumagayong ba sa inyo. Or masyado lang kayo nag-overthink dito. Overthink. So, be aware sa mga iniisip po ninyo. Okay? Ngayong month na ito. Medyo yung iba ay sobra kayong mag-overthink. Isip kayo ng isip dito. Make sure lamang na yung iniisip ninyo is worth it ba yan? Or napupuyat lang kayo? Or nagbibigay lang yan sa inyo ng anxiety? Be aware also sa inyong mental health. Okay? So, baka nasa isang toxic situation na kayo. And you feel na tama pa yon, na okay lang yun na pagdaanan mo, pero pwede mo naman palang alisan yon. So, tingnan natin, saan ka dapat mag-focus? Saan ka ba dapat mag-focus ngayong month? We have 2 of coins. Ayan, pag-focusan mo yung schedule mo, pag-focusan mo yung pinaglalaanan mo ng time, and also yung mga ginagastasan mo. Ano ba yung priorities mo? Alamin mo yan ngayong month. Or sabihin natin, ano ba yung priorities mo ngayong month na yan? So, doon ka po talaga mag-focus. Tignan natin, ano ba yung dapat mong gawin ngayong month na ito? Okay, 4 of Swords. Take time talaga to rest. Magpahinga ka kung kinakailangan mo. Parang wag mo masyadong biglayin yung isip mo, yung katawan mo. So, if you need rest, take some rest. Huwag mo yung ipagkait sa sarili mo. Ayan nga, yung iba sa inyo. At yung iba naman sa inyo, ayusin nyo talaga yung sleeping pattern ninyo. Depende yan sa trabaho po ninyo. Oo. Kasi meron dito, pwedeng natutulog kayo ng mga alanganing oras. So, pagdating talaga ng gabi, ngayong March, pwedeng hindi na kayo makatulog kasi naitulog nyo na nung hapon. Parang ganyan. So, tingnan po natin. Okay, ano ba yung hindi mo dapat gawin? Dapat mong iwasan.
we have 6 of Wands. Ayun. Ang dapat mong iwasan ngayong month na ito is ipagsabi yung mga plans mo. Or kung may uuwi ka man, ayan, siguro ilan lang yung sabihan mo, ganyan. Or yung iba nga po sa inyo, pwede na kung may plano kayong mag-travel, wag nyo munang ipapaalam sa iba. Kasi pwedeng ma-evil eye nga talaga siya. Okay, basta kung ano man yung mga plans ninyo ngayon, wag mo munang ikikwento. Mas okay nga kung ikaw lang talaga yung nakakaalam. Tignan natin kung ano naman yung mga opportunities, mga blessings na paparating para sa'yo. Ano yung mga blessings na paparating para sa'yo ngayong buwan? Tingnan natin. Okay, mayroon tayo ditong naked. So, pwedeng yung iba sa inyo, bibili kayo ng mga new clothes, shoes, bags. Some of you naman po pwede na magpapaspa. Yung iba sa inyo, magpapamasahe. Ayan, so pwedeng ipapamper ninyo yung inyong sarili. For some of you, pwedeng may magpaparitoke dito, magpapa-enhance. At yung nakikita ko pa dito is magpapakatotoo talaga kayo sa sarili ninyo. Kung ano yung nararamdaman ninyo, meron din dito, pwedeng kung ano yung sexuality ninyo, yan po. Talagang wala na kayong itatago. Tignan natin, angel. So, ayan po, guided kayo talaga ng inyong mga angels and you should tap into your higher wisdom. So, follow nyo po yung inyong intuition. Heightened po yan ngayong month na ito. So, we have chase. Okay? So, sabi nga is, huwag kayong maghabol sa lalaki. Ang i-chase ninyo is yung dreams po ninyo. Ayan. Do not chase people. Chase opportunities. Chase your dreams. Chase your goals. Ngayong month na ito. Tingnan natin, okay? What will feed your soul? Tingnan po natin. What will feed your soul? What will feed your soul? We have chakra clearing. So, ayun nga, para mas maging connected ka pa with your higher self, you do some chakra clearing. Sabi nga dito, call upon me to clear and open your chakras using sacred geometric shapes. Mula po ito kay Archangel Metatron. So, pwede po na kayo ay mag-meditate. Ayan. Mag-meditate kayo, spend time with nature, or you can call upon Archangel Metatron para ma-clear yung mga chakras po ninyo, para mabalanse ba siya. Tignan po natin, okay, what will bring you joy ngayong month. We have Ace of Wands. More on travels ito. So, pwede rin naman vacation. So, depende yan. Kung nasa ibang bansa kayo, pwedeng gusto nyo mag-vacation ngayong month na ito. Or kung nandito lang naman kayo sa Pinas, ayan po, gusto ninyong mag-travel. Baka, yan, yung iba sa inyo gusto nyo mag-beach. Or yung iba naman po sa inyo, gusto po ninyong mag-hiking. So, tignan natin, pagdating sa family, kamusta po yung energy? Energy, pagdating sa family, spirit guide, we have self-indulgence. Okay, medyo hindi maganda yung energy pagdating sa family. Pwede kasi na parang ano ba, nagkakanya-kanya yung iba sa inyo. Pwedeng positive to, pwedeng negative. Kung magkakasama kayo, tapos kanya-kanya kayo, o parang bahala na kayo sa buhay ninyo. Pero magkakasama kayo sa bahay. Parang alam mo yung walang connection. Negative yon. Kasi ba't pa kayo nagsasama sa bahay, di ba? Kung wala naman pala kayong pakialamanan sa isa't isa. Parang ganon. So, yung concern ba, parang wala man lang may concern, yung mga ganon. So, positive naman to kung meron naman kayong family members na pwedeng, di ba, ang baba dati ng kanyang self-confidence. Pero ngayon, nakikita mo, inaalagaan niya na yung sarili niya. So, positive energy naman yon. Okay, depende na lang talaga yan sa point of view natin or sa perspective ng mga kasama natin sa bahay. Pero ayan po, maganda naman. Maganda, parang, you know, sa iba maganda, sa iba hindi. So, tignan po natin. Pasensya na kayo, uminom ako ng tubig para hindi man yung aking lalamunan. Alam nyo naman, kakagaling lang sa pagkamalat. So, sa friends naman. Sa friends naman, we have heart with a key. So, ayan po. Hindi ko alam kung may nirereto ba sa'yo dito yung mga friends mo or meron kang kaibigan dito na pwedeng hindi naging okay yung sitwasyon ninyo, yung relationship ninyo. So, now, ngayong March is pwede po na, ayan, magkakaayos na kayo nito. Ewan ko ba kung September yung birthday ng friend mo.
Virgo. Or ikaw ba yun? Ikaw pala yun. So, baka kapwa mo Virgo yung yung friend mo na to. Yan. Kaya siguro minsan nagka-clash yung inyong energies. Kasi nga, same kayo. Tignan natin pagdating naman sa love life, sa mga single po. Sa mga single, tignan natin. So, we have not enough. So, mga single natin dito, itaas nyo po yung inyong self-confidence. Ayan. So, you feel kasi na kaya wala kayong relationship, kasi you feel na parang hindi kayo enough. Wala kayo dun sa standards, parang ganyan. Parang nandoon na, yun nga, mababa yung self-esteem ninyo. Check natin sa mga single mom, single dad. We have karmic relationship. So, ayan po, pwedeng mayroon dito pa ulit-ulit yung nangyayari sa relasyon ninyo, on and off, yan. Kasi po, nasa karmic relationship po kayo. May tinuturo po yan sa inyo. Okay, may mahalagang lesson kayo na matututunan kung sino man itong taong ka-deal po ninyo. Or sa kung ano man po yung nangyayari sa inyong buhay ngayon. Sa mga byuda at byuda naman po, we have girl talk. So, ayan, marami tayo dito na mga byudo na ine-enjoy nyo na lang talaga yung pagiging single po ninyo. Ine-enjoy nyo na lang yung inyong sarili. Tignan natin, pagdating naman po sa mga in a relationship, we have ascending. So, ayan po, pwedeng may nag-uusap-usap na dito regarding sa kasal. Okay? Or regarding sa kung anumang level, magle-level up yung inyong relationship. Sa mga married naman po. Sa mga married, we have coffin. So, ayan, we have transition. May pagbabago po dito sa inyong relasyon. Okay? So, pwedeng positive yan, pwedeng negative. Okay, depende yan sa pagtanggap po ninyo pagdating sa inyong relasyon, sa inyong marriage. Ayan o, endings bring new beginnings. Change, growth, liberation, transition. So, meron dito, pwedeng kung hindi na kayo masaya sa relationship ninyo, sa marriage ninyo, pwedeng meron dito, papalayain nyo na po yung isa't isa. Pwedeng mutual decision ito. Tingnan natin pagdating sa kaperahan, kamusta naman? Okay, pagdating po sa kaperahan, spirit guide. Sa kaperahan, napakaganda ng money, energy. Ayan o. Queen of Coins or Queen of Pentacles. So, happy talaga kayo na sabihin natin, yung iba sa inyo, happy kayo na tumulong, happy kayo na i-treat yung sarili ninyo, i-treat yung family ninyo. Yun nga lang kasi, 'di ba? Ano yun sa family natin, 'di ba? May self-indulgence. So, yung iba lang dito na may misinterpret kayo, parang nasasabihan kayo na yumabang, ganyan. Si Virgo, yumabang porket nagkapera lang, ganyan. Nagbago na yung ugali. Siguro yan yung mga tao na hindi mo natitreat. Kaya naiinggit sa'yo. Kaya kung ano-ano yung nasasabi. Pero alam mo naman sa sarili mo na, ayan, 'di ba? Pinaghirapan mo naman yung pera mo na yan. Nakinita mo na mayroon ka ngayon. Di mo naman yan pinulot. So, tuloy-tuloy lang talaga. Kung meron ka natutulungan, okay na okay yan. Or kung meron ka mang pinapamper dito. So, pwede may mga big purchase din kayo ngayong month na ito. Pero kung hindi kayo talaga sigurado, wag nyo munang bilhin. Okay? Check natin sa business naman, sa mga gustong mag-business. Sa mga gustong mag-business, confused pa yung iba sa inyo. Baka hindi nyo pa talaga sure kung ano ba yung gagawin ninyong business. Kung hindi pa kayo sure, nagdadalawang isip kayo dito, wag muna kayong mag-start. Pwedeng by April na. Tignan natin sa mga may current business naman po. Sa mga may current business, ayan, kailangan nyo pa mas maging competitive, maging innovative pagdating dito sa inyong negosyo. Yan. So, hindi naman sa nakikipagkompetensya talaga kayo, yung may mga kaaway kayo, walang ganun. What I mean dito is, maging competitive kayo na i-market pa yung products po ninyo. I-improve nyo pa yung products nyo. Yun yung ibig sabihin ng 5 of Wands natin dito. At sa mga nalulugi po yung business, tignan natin. 5 of Cups. Feeling nyo kasi wala ng pag-asa dito. Tignan natin kung may pag-asa pa ba. Makabawi pa ba? 8 of Swords. Nako. Mukhang kahit ano yung gawin ninyo dito yung iba sa inyo. Kung nakapangutang na kayo, tapos, ayan, kinain pa rin ulit ng business ninyo yung inutang ninyo, wag na, tama na. Kasi baka magkautang-utang lang kayo dito. Sabi ni Universe, huwag kayo magbulag-bulaga. Nakikita nyo talaga yung reality dito sa business ninyo. Na nagawa nyo na yung part ninyo, it's time to let go na. Pero kung di pa naman kayo nakapag-loan at gusto ninyong itry, sige, kung ngayon pa lang kayo maglo-loan, ngayong March na to,
Tignan natin kung mababawi nyo ba yan sa business ninyo. Lalago ba? Yes. Kung ngayon pa lang, yung mga first time dito na maglo-loan para sa business ninyo, i-go pa ninyo. Parang yan na yung ano mo. Ano ba yun? Yun yung parang reminder mo. Ayan na yung parang last straw mo. Okay? Pag hindi umubra, let go mo na. So, tignan naman po natin para sa mga sa mga trabaho. So, sa mga nag-a-apply ng trabaho, tignan po natin. We have justice. Ayan, baka mag-aayos na kayo ng mga papeles, ng mga requirements ngayong month na ito. So, mas maganda kung ihanda nyo na din. Para ayan o, dire-diretso talaga. Makakapag, ano na po kayo dito, makapag-work na kayo. Sa mga may current job, we have that card. Okay, sa mga may current job naman natin dito, pwedeng parang bagong trabaho din ito yung pinapakita sa inyo. Or pwede rin naman, baka bagong calendar nyo na to. Sa bagay, kasi March na. So, new calendar pagdating sa business. Pagdating sa work pala. Tignan nga natin. Okay, kamusta po ito, Spirit Guide? Ayan nga. Hindi naman to bagong trabaho. Some of you, pwedeng 3 months pa lang kayo sa work. Kaya parang medyo, yung iba din, still parang nangangapa pa rin kayo. Para positive naman yung energy dito. Tignan natin, pagdating naman po sa mga nagbabalak mag-resign. Okay, 9 of Cups. Yung iba sa inyo, pwedeng i-go nyo na talaga to. Kasi pwedeng hindi na kayo masaya kung nasaan kayo ngayon. Kaya din siguro anxiety yung iba sa inyo. Na-anxiety, nagkakaroon ng depression dahil dito sa trabaho. So, if hindi na po kayo happy, you let go na. Huwag nyo nang ipilit. Kasi mas mahihirapan lang po kayo. Tignan natin, ano pa yung mensahe para sa'yo? Virgo, kuha lang tayo dito. Mensahe pa po natin kay Virgo ngayong month. Spirit Guide. Tignan natin. Mayroon tayo ditong detachment. Ayan. Sabi, I had to let this go so I could clear my mind. So, ano ba yung mga kailangan or sino ba, 'di ba, sa mga paligid ninyo yung kailangan nyo nang mag-detach, 'di ba? Ayan, huwag kayo masyadong ma-attach sa mga tao, lalo na mga temporary people sa life mo. At pwedeng may mga bagay kayo dito na kailangan nyo nang i-let go. For example, may sasakyan kayo, Virgo. Tapos yung sasakyan, lagi, kunwari, bumabaha dyan sa lugar ninyo. So, tas di nyo naman madalas nagagamit. Kasi, parang hindi naman siya dahil sa business, kaya ninyo binili. So, ayun. So, hirap kayo kung saan ninyo ilalagay. Kunwari, tuwing bumabaha. Tapos, pwedeng yung sasakyan naman ninyo, sobra na pong, yes, meron talaga siyang, value na sa inyo. Ano yung tawag doon? Sentimental value. Kasi pwedeng unang sasakyan ninyo. Kaya lang kasi, sobra-sobra na talaga yung abala. Parang every month na lang nasisira. So, yung mga tipong ganun, kailangan mong mag-detach. Kasi, instead na dapat wala kang problema, nagkakaroon ka ng problema. Kaya nga sabi ko sa inyo dito, isipin ninyo talaga kung ano ba yung mga bagay na dapat ninyong isipin sa hindi ninyo dapat isipin. Dito sa bagay na to, kunwari dun sa material things na yan, may control ka dyan Oo. Kaya, let go mo. Mag-detach ka. Lalo na kung nahihirapan ka na. So, ayan lang po yung mensahe para sa'yo. At mag-wish ka na po, Virgo. Ayan.